Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin natin itong tungkol kay Tito Sotto. Kamustahin at alamin natin ang bagong survey ni Tito Sotto. At ayon nga po dito sa All TV News, ang lahat ng pangbato po ng alyansa sa pagkasenador ay pasok sa winning circle ayon yan sa SWS. Ayon dito, muling namayagpag ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, senatorial candidates sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS sa pagitan ng December hanggang Marso. 8 sa mga ito ang pasok sa top 14. Nasa 1 hanggang ika-2 pwesto sa Erwin Tulfo, Tito Sotto sa 3rd to 4th spot. Pumapang 5 si Lito Lapid na sinusundan ni Senador Bong Revilla sa ika-6. Nasa 7 to 8 spot naman sina Senador Pia Cayetano at Panfilo Lacson. Three-way tie sina Abby Binay, Manny Pacquiao at millennial senatorial candidate Camille Villar sa 11 to 13 spot. 2 naman ang pasok sa Duterte senatorial candidates ng PDP laban na sina Senator Bongo, nakahanay ni Erwin Tulfo sa top 2nd spot at Senador Bato de la Rosa na nasa 9 pwesto. Ang nalalabing 2 naman nakukumpleto sa top 14 ay sina Ben Tulfo sa ika-3 hanggang ika-4 at Willie Rebillame sa ika-10 pwesto. Kayo mga Kadabarkads, nakapili na po ba kayo ng mga senador na iboboto ninyo? Sino-sino ito? Please comment down below. Next topic naman tayo, tungkol ito sa binahagi po na video ni Maine Mendoza sa kanyang Instagram story. Ito po ay tungkol doon sa ini-endorse niyang brand, which is itong Bibo. So, minodel at in-endorse niya itong new Bibo B55G in Ancora Red. Kung hindi ako nagkakamali ay nag-range ang price nito sa 29 to 30,000 pesos. Next topic naman tayo, pag-usapan natin itong binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto na video sa kanyang Instagram story. Video po ito nila Bossing Big Soto and netong si Baby Mochi. Habang kumakain kasi sila dito mga Kadabarkads ay may song doon na parang worship, tapos tinuturuan po nila itong si Baby Mochi ng song. So nakakatuwa lang kasi itong si Baby Mochi, kahit baby pa siya, kahit bata pa siya, talaga namang hinuhubog po siya. No, talagang hinuhubog siya para maaga po siyang mapalapit sa Diyos. So nakakatuwa, no? Next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So si Atasha Mulak po ay trending nationwide dahil dito sa Bad Genius na kanyang pagbibidahan. So siya po ay top 23 sa trending in the Philippines. Ayan po, Atasha Goes Bad, 4,805 na posts. Then, alam niyo po ba mga Kadabarkads, na-meet at nakasama po ni Atasha Mulak itong si Kian Ko bilang si Simon. New bestie po ito ni Atasha Mulak or ni Ate Lynn dito po sa The Bad Genius. Samantalang sa mga nagtatanong kung nasan si Atasha Mulak, nasa Hong Kong po siya, no? Parang ito po ay parte po ng kanyang taping para doon sa kanyang upcoming project na The Bad Genius. Kasama niya po dito itong si Andres Mulak. So parang sinamahan siya ni Andres Mulak dito sa Hong Kong. Siguro mga ilang araw lang sila dito mga Kadabarkads. Siguro kukuha lamang sila ng konting eksena dito sa Hong Kong na ilalagay para doon sa The Bad Genius. So ibig sabihin, kung andirito siya sa Hong Kong, ilang araw siya dito, di ba Huwebes na ngayon, Friday, Sabado, ibig sabihin hindi siya makakasama sa Itbulaga Sugod Campus mga kapatid kasi nandirito siya sa ibang bansa eh. Umaasa pa naman po ang mga Dabarkads natin na makakasama si Atasha Mulak kasi si Atasha po talaga ay napakalaking
factor din para makapagbigay ng kasiyahan sa ating mga estudyante, 'di ba? Idol na idol po nila si Atasha. Yung mga kabataan po natin, talagang gustong-gusto nila si Atasha Mulak. Pero nakakalungkot lang kung hindi po makakasama si Atasha. Pero ganun pa man, at least alam natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya makakasama. At yun po ay nasa ibang bansa siya para sa kanyang mga upcoming project. Samantalang next topic naman tayo mga Kadaberkads, tungkol po ito sa kasong sinampa ni Bossing Vic Soto laban dito kay Daryl Yap. So kung inyo natatandaan, dapat po nung March 26 kahapon ay maghaharap po ang magkabilang panig. Pero wala tayong nabalitaan tungkol doon, di ba? Parang tahimik lamang sila. Yun po pala mga Kadaberkads ay pinapospon ng panig po ni Daryl Yap para po para ma-review daw before Justice Department. Ma-review muna kung tama ba yung naging hatol doon sa kanyang kliyente. Sabi nga dito ng isang page, the arraignment of controversial director Daryl Yap supposedly scheduled this morning kahapon has been deferred. This comes after his camp filed a petition for a review before the Justice Department. Actor and veteran host Vic Soto filed 2 counts of cyber libel against Yap over the teaser of his upcoming film about the late actress Pepsi Paloma. Yap teams argued that the film production allegedly did not commit an error in basing the movie on publicly available documents. So pinapostpone po at ng kampo nitong si Daryl Yap yung arraignment sana na mangyayari kahapon. Pinareview muna nila bago i-proceed yung paghaharap na yon. So yun pala yun. Kaya pala walang nangyaring paghaharap kahapon. Inaantay ko nga po sa news kung may lalabas pero wala. Ito po pala yun. Naghain pala or nag-file ng petition ang kampo nitong si Daryl Yap. Kaya yung arraignment na yan mga Kadaberkads ay possible na malipat sa ibang date. Dahil sa paghahain po ng petition netong abogado po ni Mr. Daryl Yap na si Attorney Fortuna. So talagang nilalaban po nila yung kaso nitong si Daryl Yap, Dalawa kasi yung sumampa na. And hindi po biro itong dalawang kasong to nakakaharapin ng kanyang kliyente. And hindi rin biro yung 35 million pesos. Talagang saan niya kukunin yun? Diba? Hindi pa nga napapalabas yung kanyang pelikula. Tapos meron na agad siyang babayaran na 35 million. Kaya hanggat maaari, nilalaban talaga ng panig po ni Daryl Yap ang tungkol dito. So paano hanggang dito na lamang mga Kadaberkads at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.